Bro, yung bilyon na budget sa AKAP na sinasabi ni Aimee, hindi mo pa nasagot. Ngayon naman bilyon na budget sa DepEd na lagot. Ang nangyayari sa ating bayan ay labis na nakakalungkot. Meron tayong mga vlogger na ang pag-iisip ay baloktot. At syempre meron tayong mga politiko na kurakot. At meron tayong pangulo na takot. Ang paglilingkod sa bayan ay walang pamilya-pamilya. Kaya hindi ka dapat naglalagay ng buwaya. Sila ay nagrereklamo sapagkat ang budget ni Inday Sara ilang araw lang ubos na. Nagpapatunay lamang ito na ito'y ginagamit sa tama katulad ng sakuna. Eh yung malaking budget ninyo nandyan pa ba o baka naman nakatago na? Ito yung pinagtatanggol ng mga vlogger tapos ang sinisiraan ay si Sara. Ano ang nangyayari sa utak nyo? Nakasara? Ito kapag binabatikos yung sumasagot ay aso niya. Kaya hindi na ako magtataka kung ang script ng paninira ay galing sa kanya. Sabi naman ng mga vlogger, hindi nyo na kailangan sirain kasi matagal na kayong sira nung si Duterte pa ang namamahala. Kung ganyan ang pag-iisip ninyo, hindi kami naniniwala. Bilang makata ng bayan, ang sarap magwala. Masama daw si Inday Sara, yun ang sinasabi nila. Ikaw vlogger, Mima Alicia, kung totoo ang sinasabi mo na masama si BP, matagal ka na sanang nakahawla. Pagbibintangan mo ba naman na siya ang nag-scam sa laptop? Iyong senador, tanungin mo sila. Kapag si Villanueva ang magsasabi, iyong totoong nang-scam ay yung pinagtatanggol mo pala. Vlogger Mima Alicia, huwag kang mag-alala dahil ito ay isa lamang paalala. Sayang lamang ang iyong alindog. Kung ang pag-uugali mo ay kalog, anong gusto mo papakainin kita ng hilaw na hotdog? Pag-usapan natin mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte, VP ng KOJC. Kasi hindi ko talaga makita kung saan banda na naging Vice Presidente ng bansang Pilipinas itong si Sara Duterte. Kasi wala siyang pakialam sa mga inkluso. Wala siyang pakialam sa mga namatay. Wala siyang pakialam sa mga taong biktima ng rape ni Apollo Kibuloy. So hindi ka mararapat na tawagin na Vice Presidente ng bansang Pilipinas. Ano ang pinagsasabi mo, Alicia? Bakit si Kibuloy may pinatay ba siya? Huwag kang syunga-syunga. Ang sarap pasukan ng burat ang iyong bunganga. Pasensya na bastos ka kasi kaya huwag kang buba. Sinasabi mo rape si Kibuloy, bakit napatunayan na ba? Hindi ka husgado kaya bibi kalma. Kung ayaw mo na ikaw ay ikama. May mga sinto-sinto talaga itong mga Duterte na. Kaya nga, tama ata yung sinasabi ng ng mga psychologists na itong si Sara Duterte, maaaring mayroong mental health disorder talaga. Sinasabi mo na baliw si Sara, nakakagigil ka. Ang sarap mo pakainin ng burat ang ina ka. Hindi na to away sa politika. Ito ay personal na pang-iinsulto kaya nakapagtataka. Gusto niyo ba talaga ng gulo? Tara! Dito sa social media nagdideklara na ako ng giyera. Mahal na Pangulo, noon pinagtatanggol kita. Pero ngayon binabawi ko na ang aking suporta. Dahil sa mga vlogger mong bastos at walang kwenta. Isay-sayin ko sa'yo sa panahon ni Bongbong na to, yung sobrang pondo ng PhilHealth na halos 90 billion, pinapakay naman. Imbis na ilaan sa proyektong pangkalusugan, inalaan daw sa proyektong di mo alam, para daw sa infrastructure. Eh bakit sa PhilHealth nyo kukunin? Ano yun, lokohan? Ang kakapal ng mukha nyo para sa mga mahihirap na may sakit na kababayan natin yan. Pati pondo ng PhilHealth, pinapakay naman mga walang kabusugan, di pa kayo mapilakukan. Ang laki pa ng bayarin, bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Napakahirap na mahirap talaga. Wala maaasahan. Dahil inaasahan natin, tutulong sa ating gobyerno. Kawawa talaga mga Pilipino. Tapos yung contribution ng PhilHealth, in-increase pa ng 5% ng mga damuhong. Kada buwan nagbabayad yung premium member ng 500 pesos na kinakaltas kada sweldo. Trabaho ka na trabaho, kaltas sila ng kaltas, ang baba para sweldo. By 2025, dapat po na i-increase natin to 5%. Sira ulo, paano yung sweldo? Kung mag-i-increase kayo sa contribution, mag-increase din kayo sa sweldo, saka sa benepisyo. Increase kayo ng increase, ang baba na sweldo, ang taas pa ng bilihin, pakarampot na lang matitira sa mga nagtatrabaho. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo yung Pilipino, ang mahal nyo lang yung bulsa nyo. Ang mayaman pagka nagkasakit, dadalhin sa ibang bansa. Ang mahirap pagka nagkasakit, dadalhin ka lang sa ama. Bahala akong magbuhay ka pa. Sa presyo pa lang ng bill ng ospital, matutuluyan ka na. Imbis na tulong yung ibigay, permisyo. Imbis na mahihirap, putek, mga buhaya yung mga nagbibenepisyo. Nakitulog ko na yung President Bongbong Marcos, Secretary Recto. Tigilan niyo na yung pagka-transfer ng pondo. Gawin niyo po yung dapat para sa bayan. Oo nga naman, tigilan nyo na yung pagka-transfer ng pondo ng PhilHealth. Bobong sa Recto. Teka, Recto? Ba't nandito to? Binoto mo na rito? Sinong demonyong alagad ni Taming nung nagpasok dito? Pati sa pondo ng PhilHealth, nangingilam to? Hoy, pakialam mo. Nasaan yung pondo? Nasaan na? Ilabas mo na yung pondo. Ilabas mo na, nanginginig na ako. I'm also a health advocate. It just so happens I'm the Secretary of Finance at may utos ang Kongreso dito. Walang iya ka, speaker. Yung sa'yo, pangalan na. Sabi nga, may utos daw ang Kongreso. Paano ba yan?
Basta usapan talaga pondo, lagi ka na lang may kinalaman. Tanga na lang talaga, tanga na lang talaga, mabuti na. Ang galing mo talaga, Budoy. Kung ano man yan sinesenyas mo, ikaw lang ang nakakaintindi. Pagdating talaga sa pondo, putragis wala na kaming masabi. Kung gaano kalaki yung pondo, yung bulsa mo, ganun din kalaki. Dahil sa'yo, sisemplang yung isat mo parang motor na sumemplang sa kumpanda ng Marilaki. Tingnan mo kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Ulitin ko kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Magkano? Sa dollars, 509.24 million. Kung sa peso naman, 28.7 billion. Kung uutang din kayo ng 28.7 billion, bakit kinuha nyo sa PhilHealth yung 90 billion? Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Talagang ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yung extra pondo ng PhilHealth, saan na napunta? Tanong mo, baka diretso sa bulsa. Sa sobrang galing ni Speaker sa pondo, binigyan mo yata ng agimat. Basta usapan pondo, mabilis pa sa kidlat. Hindi na naawa sa may mga sakit, yung pondo mukhang ginangster pa. Hindi na nabusog sa 90 billion, umutang pa. Kinuha yung extra pondo sa PhilHealth, yung magbabayad ng utang tayo pa. Imbis na wala kang sakit, putek, magkakasakit ka. Hindi mo nangangahulugan na dahil sa health sector din ginamit ay justified na o legal na. Malinaw po na ang budget na to ay nakalaan para sa premium ng mga indirect contributors natin. The people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it's a better. Kita nyo? Bilyon na pinag-uusapan, partida, wala pang project yan. Kasi hindi sila nakafocus sa project, sa budget lang. Paano pa kaya kung may project yan? Sa sobrang tanga niyan, yung flood control sa barko nagbanggaan. Nasira pa yung flood control natin. Binanggaan ng barko. Kita nyo? Binanggaan ng barko yung flood control. Ay, hindi pala binanggaan ng flood control yung barko. Binanggaan ng barko, basta may nagbanggaan. Hindi lang klaro, pero bahala na kayo umintindi dyan. Flood Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Yun po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli ba? Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Ng mga bayan, dapat mga demonyo. Kasi nga, di ba, tignan nyo yung ginagawa nyo. Gawain ng mga demonyo. Mga animal kayo eh. Kayo na ngayon walang pakinabang sa gobyerno. Kayo pa yung umaas ng umaas ng kinaapi. Hindi nyo masungkit ang puso ng taong bayan eh. Dahil sa mga kagaguhan nyo dyan na pinagagawa, mga bayan na. Kaya puro paninira lang yung ginagawa nyo. Kay Sara Duterte, hindi nyo ginagalang ang pasya ng taong bayan. 32 million ang bumoto dyan para sa inyong kaalaman. Tapos kayo, sino ba kayo? Ano bang nagawa nyo sa bayan? Di ba wala? Puro lang kayo gawa. Mga animal kayo. Kayo ang totoong problema sa ating bayan. Kaya dapat mawala na kayong makabayang black na yan. Kapala mga mukha nito. Kala mo maraming nagawa pa sa bayan. Puro lang kayong gawa. Wala na kayong nagawa. Ang lagi accusation sa amin, sinasabi nila na fraud daw, no? Fraud daw, communist fraud daw. Yun yung lagi nilang sinasabi sa amin. At palagi naman namin sinasabi na hindi. Sinungaling ang putik. Hoy, sinungaling ka. Tatanggi ka pa, ikinanta ka na ni Joma. Kayo yung party list na Communist Party na tinatag noong 1968 pa. Isa-isahin natin para masaya. Bayan muna. Anak bayan. Kabataan. Anak pawis. Adamay. Teachers. Kilusang Mayo 1. Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. League of Filipino Students. Atribu. Partido Manggagawa. At yung partido nito, Gabriela. The Communist Party of the Philippines was established
on December 6, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is the class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. Kita mo, ang linaw-linaw. Ginawa kayo ni Joma para maging political force laban sa gobyerno ng Pilipinas. Gagamitin niyo yung mga kawawang estudyante, manggagawa, magsasaka para gawing armas. Lalasunin ang isip sa pamamagitan na nangyayaring krisis sa Pilipinas. Itatatak sa isip ng tao, inaapi tayo ng gobyerno para yung galit ng mga tao tumaas. Ikaw naman si Uto-Uto, naniwala tapos nagaklas. Silang tatlo yung nasa loob, kayo yung nasa labas.